10 araw na ang nakalipas nang hindi ko sinasadyang malaman na paparating na ang apocalypse. At nagising din ang aking space power. Para hindi na ako makisalamuha sa mga estrangherong zombie. Nag-ipon ako ng sandamakmak na masasarap na pagkain bago dumating ang katapusan ng mundo. Ang sarap nitong spicy steak. Dadamihan ko nito, masarap din kasi itong instant noodles. Masarap to at hindi nakakataba. Ipon, ipon, ipon. Bakit walang lasa itong instant noodles? Ano to, ngayong dumating na ang apocalypse, pati ba instant noodles nag-mutate na rin? Ha, bakit biglang lumaki ang mga damit ko? Aba-aba. Bakit ako naging bata? At saka, bakit pula ang mga mata ko? ika-10 araw ng apocalypse. Wala akong nagawa kundi tanggapin na naging isa akong zombie. At hindi lang basta zombie, isa pa akong baby zombie. Wala akong kahit anong lakas. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi na ako makapagsalita ng maayos. Aba-aba, na lang ang kaya kong sabihin. Sayang lang ang mga pagkaing inipon ko na para sana sa 10 taon. Parang kandila na lang ang lasa. Nakakainis, buwisit na tong zombie na to. Anong ingay yon? Hindi yun kulob. Mga putukan, rescue to. Totoo nga, dumating na ang rescue. Sa wakas, dumating din ang araw na to. Hindi na ako mag-iisa sa walang laman na bahay na to. Sabi ni Xiaohi. Pagkatapos ng matagal na pagtitiis. Sa wakas ay may pag-asa na. Walang sino man ang makakapagligtas sa akin. Nandito na ang rescue. Patapusan ko na rin siguro. Ang rescue ay nangangahulugang nagpadala ang gobyerno ng mga tao. May pag-asa na sila. Pero ako, wala. Sobra namang pangit ng isang to. Nakakairita ang mga ungol niya. Isang bala sa ulo, tapos agad. Xiaobei, kumusta dyan sa pwesto ninyo? Bilisan nating tapusin to at bumalik na. Gutom na ako, gusto kong kumain ng hotpot. Pinakulo ang utak, bakit parang pamilyariyang boses na yan? Xiao Mu, Ishuoman, malapit na ako matapos. Kalahating oras lang, tapos na. Lao Wang, tumawag ka ng sasakyan para sunduin ang mga survivor. Lagot na, lagot na. Nasa palapag ko na sila. Bakit ang hirap buksan ng pinto na to? Sabi niya kanina, nakakainis daw kapag sumisigaw. Hindi ako pwedeng sumigaw, may inis lang sila sa akin. Binaril agad ng isang putok. Hishuoman. Unyeta, gawa ba sa bakal tong pinto na to? Grabe, pagod na ako. HMM. Walang nakatira sa unit na to. Napakalinis, parang model house. Hindi mo ako makikita, hindi mo ako makikita. Isa lang akong una na humihinga. May mga sugat ka ba sa katawan? Kinagat ba ng zombie? Gaano kalala ang mutation? 3A Special Ops Official Rescue Team. Kung hindi ka sisigot, maantala ang pag-rescue sa'yo. Mananagot ka sa anumang mangyayari. Ah, ba? Sinong class president? Kuya Chin, nababaliw ka na ba sa kakaisip sa class president? Duo. Shit, ikaw nga. Paano ka naging ganyan kaliit? Si Chin Luo pala, yung bulak bowl. Iba matalas naman yang utak mo. Paanong hindi mo nalagpasan yung simula? Ikaw ang hindi nakaligtas. Buong pamilya mo ang hindi nakaligtas. Loko to, sarap sapakin. Ikaw pa rin yung masungit na class president noon, no? Anong hinahanap niya? Naghahanap ba siya ng pala para sa akin, o ng sako? Wow, ang thoughtful naman. Baka kasi kung magpupumiglas ako, magiging pangit ang kamatayan ko. Tinali pa niya ako ng napakaayos. Aba. Salamat sa iyo, ha? Ang dating kaklase ko, napakadetalyado naman pala. Hindi, nakatali ka na, bakit ganyan pa ang itsura mong parang nagpapasalamat? Naging zombie ka na, naging manyak ka pa.
Manahimik ka muna riyan. Babalikan kita mamaya para sunduin. Hishuoman. Isa ka lang zombie, bakit ka nagpapakyut? Kailan ako nagpakyut? May sira yata ang taong to. Ganito kahigpit ang pagkakatali sa akin, takot ba siyang tatakbo ako? Kahit tumakas ako, wala naman akong mapupuntahan. Kung ganoon, hindi pala talaga ako patay. Hindi man lang ako binaril ni Chin Luo. Bakit niya kaya ako iniligtas? Lahat kayo, tapusin ang pag-lockdown sa loob ng 3 minuto. Kapag may nakalusot na kahit isang mutant, ang buong hukbo ay tatakbo ng 50 kilometro ng may pabigat. Lahat kayo, bumaba na. Pumila ng maayos. Malapit nang dumating ang boss ni Xiaohe. Sasanduan kayo nito papunta sa isang ligtas na base ng mga survivor. Kapitan Chin, hindi po ba kayo sasama sa amin? Mauna na kayo. May kukunin lang akong isang bagay. Isang bagay. Ako pala yung isang bagay na iyon. Sobra na to. Ma Shuoman. Hoy, class monitor, ikaw na talaga ang class monitor. Kahit naging zombie ka na, mas matalino ka pa rin sa iba. Sabi ni Xiaohe, hindi ka man lang daw tumakbo kung saan-saan. Kung sino man ang may gusto sa papuring yan, sa kanila na. Wala akong pakialam dyan. Kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, tumango ka. Sumama ka sa akin pabalik sa base. Baka sakaling magamot ka ni Professor G. O gusto mo bang maiwan dito? At maghintay na lapain ng ibang mga zombie. Bla, 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 bla. Kalokohan. Kung pwede namang mabuhay, sino ba naman ang may gustong mamatay? Syempre, sasama ako sa'yo. O sige, tero na. Hindi mo inaasahan, no? Sa wakas, napasa kamay din kita. Munting class monitor, napasa kamay mo ko, malas ko na lang. Sinong matinong tao ang bumuhat ng iba na parang sako lang? Napaka-brusko mo talaga. Nga. Nagpapakamatay ka ba? Grabe, tinakot mo ako. So, hindi lang pala ako ang nakatanggap ng survival guide. Matagal nang napredikta ang sakunang ito. Lalo lang lalala ang lahat sa hinaharap, di ba? 3A Special Operations Team. Luo Shen, nag-uulat, Building A, clear na. Luo Shen, ang badoy naman ang codename na yan. At least, may pag-asa pa rin sila. Shuoman, mukhang maaasahan naman ang balikat na to. Nasaan ako? Ay, oo nga pala. Niligtas ako ni Chin Luo. Nasa sasakyan kami ngayon, papunta sa base. Kuya Chin, sigurado ka bang isasama mo si Duo? Pero zombie siya, natutulog din pala ang zombie. Kailangan kong tingnan ulit yung survival manual. Wala namang nakasulat dito. Tabi, huwag kang masyadong lumapit, hahaha, sabi sa'yo, Sinabi ko na, huwag siyang asarin, Ayan, napay ka na ang santo nating si Luo Shen. Sino bang nakakalimot sa truth or dare natin noon? Sino nga ulit yung nagsabing first love niya ang munting class monitor natin? Haha, tigilan nyo na nga ako. Mag-drive na lang kayo ng maayos. First love pala, ha? Grabe, ang galing magtago ng sikreto nitong si Chin Luo. Sina Wang Waiho, Bai Shu, at Shen Xiaofei. Sila yung barkada ni Chin Luo dati na hindi mo mapaghiwalay. Gising ka na pala, huwag kang maniwala sa mga pinagsasasabi nila. Sinakian ko lang ang trip nila. Paano niya nalamang gising na ako? Hindi naman ako gumalaw, Evolution, gets mo, may night vision na ako ngayon. Tingnan mo, lightning type na ability. Hindi pa nga lang gaanong stable. Wow, totoo pala ang mga special powers. Ang astig. Nakatakas ang elepante mula sa zoo. Anong level ng mutation? Delikado ba? Level 1 mutation. Pinalakas ang mga braso at binti, medyo nagiging primitive. Ayos na, buti na lang level 1 lang. Kung hindi, malaking problema sana to. Sa panahon ngayon, pati elepante nagsisimula ng kumain ng karne. Simula pa lang to. Sa hinaharap, kahit mga kuneho kaya nang kumain ng tao sa isang subo lang. Nakakatakot naman. Baliw na talaga ang mundong to. May thunderstorm sa unahan pagkalipas ng 10 minuto. Humanap tayo ng masisilungan. Copy. May abandonadong pabrika sa unahan. Sakto, pwede tayong tumigil doon.
Manatili ka lang sa kotse, huwag kang tatakbo-takbo. Delikado ang gabi sa panahon ng apocalypse. Pag lumabas ka, baka mahuli ka ng mutated beast. Isang subuan ka lang sa kanila. Anong klaseng tono yan? Tingin mo sa akin, 3 taong gulang na bata. Ha, oo nga pala, 3 taon na nga pala ang katawan ko ngayon. Kung ganun, okay lang. Oy, ang bibo naman ng mga matang ito. Pagbalik natin, ipatingin kita kay Professor G. Baka maging bagong species ka pa. Mas komportable pa rin ang ganitong buhat. Sa susunod, wag mo na akong pasanin ng ganyan. Kuya Chin, doon sa bodega, maraming delata na hindi kontaminado. Ang pinagsamang storage cards natin ay 500 cubic meter lang. Hindi gaanong karami ang magkakasya. Kailangang abisuhan ng headquarters, para may ipadala silang kukuha. Ibibigay sa headquarters, makakakuha lang tayo ng kaunting points kapalit niyan. Sa hinaharap, tataas ng sobra ang presyo ng mga bilihin. Tiyak na luging-lugi tayo. Hanapin kaya natin si Jiang Ana ng B-Team. Malaki ang space niya, kaso kumukuha siya ng 50%. Ayoko talagang makita yung babaeng yun. Pero mas mabuti na yun kaysa mapunta lang sa mga taga-HQ. Hello, Little Class Monitor. Nagkita na naman tayo. Ikaw na talaga ang pinaka-cute sa lahat ng zombie. Mas cute ka pa sa isang batang babaeng tao. HMPH, saklolo. Ang daming arte ng taong to. 3 bodega ng delata. 2 para sa karne, 1 para sa prutas. Lahat ay hindi kontaminado. Marami-rami ang laman. Kuya Chin, hindi ba marunong maglakad si Little Class Monitor? Ibaba mo siya para makalakad naman. Titingnan ko lang kung anong pinagkaiba niya sa ibang mga zombie. Hay nako, kung ituring yan ng isa dyan, parang isang kayamanan. Paano niya matitiis na bitawan yan? Hindi na talaga kailangang tumapak sa lupa ni Little Class Monitor. Sapat ng karga-karga siya ni Kuya Chin. Baishu, tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Masyado namang balat sibuya si Kuya Chin. Nahiya na agad, ha. Ako ang magbabantay. Ako ang magbubukas ng pinto. Ako ang mauunang pumasok para tingnan ang lugar. Ang dami nga talaga. Siguradong may ilang libong kahon dito. Ang ganda sana kung sa atin lahat to. Bakit wala tayong kasamang may spatial ability? Guys, kapag naiisip ko na sa hinaharap, puro nutrient fluid na lang ang iinumin natin. Mamamatay ako. Mababa ang contamination level sa factory area. Habang tumatagal, lalong magiging mahirap maghanap ng supply. Itabi natin ang lahat ng kaya nating itabi. Kung i-report natin sa HQ, siguradong aagawin lang nila. Mas mabuting sa atin na lang. Oo nga pala, may space ako. Paano ko ba to nakalimutan? Panoorin niyo ko, kaya kung i-store to. Nagsalita si Little Class Monitor. Ang cute ng tunog niya. Nahimik ka, Class President. Sa tingin mo ba pwede mo akong purihin? Anong ginagawa mo? Bakit ka pupunta sa mga delata? Makakakain ka pa pala ng delata. Anong kakainin? Ikaw ang kumakain ng delata. Ilalagay ko ang mga delata. Ano ba talaga ang gagawin mo? Sabi ni Xiaohei. Wala pa akong narinig na zombie na may gusto sa delata. Ha? Ay ito, spatial ability. Duo, ikaw. Mayroon ka palang spatial ability. Oh, Kuya Chin, namamalik mataba ko. Nawala nga talaga ang mga delata. Paano nagkakaroon ng ability ang isang zombie? Nasa unang yugto pa lang tayo ng apocalypse. Xiaobai, Xiaofei, pumunta kayo roon para tingnan kung isa lang ba itong ilusyon. Sabi ni Xiaohei. Hay nako, mga hindi pa nakakakita ng mundo. Hayaan ninyong buksan ko ang inyong mga mata. Diyos ko, totoong space nga. Isa siyang buhay at gumagalaw na bodega. Sige na. Alam na naming magaling ka. Huwag ka nang mag-demonstrate. Aba. Ngayon alam nyo na ang halaga ko, di ba? Mula ngayon, dapat alagaan ninyo akong mabuti. Kung ganoon, dapat nating itago ang sikreto ni Class President, di ba? Syempre naman, subukan mo lang sabihin sa iba. HMPF. Subukan muna natin kung gaano kalaki ang space.